sahig ng kanilang kubo. Hindi lang isa, kundi maraming bakas ng paa, iba't iba ang sukat. At noong binibilang na niya ang mga patuka ng tilapia, ay kulang ito ng mahigit sa 5 sako. Dito na nagkaroon ng suspetsya si Gilbert na baka may nagnanakaw ng kanilang mga feeds. Sa pagnanais niyang mahuli kung sino ang kumukuha ng kanilang mga feeds ay nagkubli siya sa kalapit na kubo. At dahil pulis naman ang kanyang amo ay madali na lang ipakulong kung sino man ang mga nagnanakaw. Ngunit inabot na siya ng 12:00 ng madaling araw ay wala pa rin nagpapakitang magnanakaw. Dahil dito, nagpasya na lang siyang umuwi. Kinabukasan pagbalik niya sa kubo, nakakita ulit siya ng mga bakas ng putikang paa. May naiwan ding mga butil ng patuka ng tilapia Sa sahig. At nung bilangin na niya ang mga sako ng feeds ay kulang ito ng isa. Galit ang naramdaman ni Gilbert dahil kapag nalaman ng kanyang amo na may kulang sa inventory ng patuka ay tiyak na siya ang mananagot. Bandang 6:00 ng araw na iyon, habang inaayos niya ang lambat ay biglang may humawak sa kanyang mga paa. Hinihila siya nito pailalim. Buong lakas na humawak si Gilbert sa kawayan at pinilit ipadyak ang kanyang mga paa sa tubig upang makawala. Makalipas ang ilang segundo ay tila biglang nawala ang humihila sa kanyang paa. Agad-agad siyang umahon at animoy hinahabol ang kanyang hininga sa pagod at gimbal na kanyang nararamdaman. Sa matinding takot ay dali-dali niyang pinaandar ang motor ng kanyang bangka at lumisan. Ngunit habang nasa gitna siya ng lawa ay may tila na aninag siyang